So ayan po mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVJ Defender. So ngayon, iba naman ng re-reactionan natin, hindi po tungkol sa TVJ, no? So yun nga, nung nakaraan na video natin ay itong about kay Catherine Camilon, ay parang nalalabuan na nga ho tayong nalalabuan na nga ho tayo dito sa kaso na to kasi hanggang ngayon wala pa rin pong liwanag or matuturing na kaliwanagan ho dito sa kaso ni Catherine Camilon. Kaso ngayon, tayo na nga, isa pa nga yung paglitaw ni Jeffrey Magpantay. So akala natin okay na lahat pero lalo pang parang nawalan tayo ng pag-asa. At eto nga ngayon, no, dito sa re-reaction na natin video, no, si Alan De Castro ay tawag dito ay tatakas. Ang tanong ho kasi dito, kung wala kang kasalanan, bakit ka po bigla pinayagan ka lang na na lumaya na pansamantalang at patuloy pa rin yung ng kaso pero tawag dito bigla kang tatakas? Anong meron? So dito lumalabas na ibig sabihin na na tawag dito na may may tinatago ka. So ito panoorin natin yung video from Ma'am Jessie Ferrer. Yan, salamat sa gamitin muna natin yung video niya. Dito kasi nakalagay walang lusot, hinarang si Alan De Castro sa airport. So anong gagawin? Kasi pagkakalam natin yung legal wife ni Major Alan De Castro nasa ibang bansa na, di ba? So baka ito nga yung gagawin niya, di ba? Ito baka susundan niya yung kanyang pamilya doon at tatakbuhan nitong kaso na nakaharap niya ho dito. Yan ang sinasabi ko nung nakaraan sa video natin na baka tumakas yan kapag pag pinakawalan ng PNP. Hindi nga tayo nagkamali. So ito nga daw hinarang sa airport si Alan De Castro. No, so syempre bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, simulan na natin. Ito na yung video. Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan, 3 buwan na ang nakakalipas. 3 buwan na pala. Gusto na ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP na matuldukan na ang kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Bukod sa pangangalap ng ebidensya, patuloy ang pagkumbinsi ng otoridad sa sumukong suspect na si Jeffrey Magpantay para siya'y maging isang state witness sa naturang kaso. Umaasa ang CIDG na magkukonsensya at makikipagtulungan sa kanila si Jeffrey Magpantay. Naniniwala kasi ang mga otoridad na malaki ang maitutulong niya para malutas ang pagkawala ni Catherine Camilon. Ayon kay CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr., umaasa na lamang silang makukonsensya at magsasalita na si Jeffrey Ariola Magpantay, ang driver at personal bodyguard ng dating Police Major na si Alan De Castro, na siya rin ang itinuturo ng 2 saksi na umano'y nanutok sa kanila ng baril noong makita nila na inililipat sa pulang SUV ang walang malay at dugoang si Catherine Camilon. Hindi rin sila nawawala ng pag-asa na makukumbinsi nila ang isang suspect na si Jeffrey Magpantay para tumayong state witness sa kaso at isiwalat ang kanyang nalalaman kaugnay sa insidente. I believe na sooner ay sasabihin niya kung ano man yung participation nila, kung ano yung katotohanan. Meron tayong effort para sana maging state witness siya at sabihin niya na lahat kung ano yung nalalaman niya. Lahat tayo, there is a good side of ourselves. Lahat tayo may konsensya. Hopefully, Magpantay will turn state witness. Dahil nga nag-waive na nga siya, nag-sign na siya ng waiver para sa kanyang pagkakakulong, there is a good side of ourselves. Lahat tayo may konsensya. Hopefully, Magpantay will turn state witness. Dahil nag-sign na siya ng waiver para sa kanyang pagkakakulong,
Pero ang ano ko kasi dito, malamang sa malamang nasabihan na ni Major Alan De Castro to si Jeffrey Magpantay kasi 'di ba nakita natin kahit na nandun siya sa kampo ng PNP may cellphone pa rin na hawak. Oh, kung sakali man talaga na etong si Alan De Castro kung hinigpitan to ng PNP na ultimong cellphone bawal siyang umawak. Baka sakaling kung halimbawa man na kasabwat niya to si Jeffrey Magpantay sa pagkawala or may kinalaman to si Jeffrey Magpantay sa pagkawala ni Catherine Camilon, maano to, magugulo ang utak nito. Siyempre magsasalita at magsasalita yan. Kung sakali man, no, hindi tayo nag-ano rito, no, kung sakali man na may kinalaman siya dun. Siyempre ngayon, wala tayong magagawa, no, na si Alan De Castro may hawak na cellphone. So maaari niya pa rin maturuan to si Jeffrey Magpantay kung anong mga dapat gawin at kung anong sasabihin sa PNP. 'Di ba? Sa madaling salita, may nabuo na agad silang plano. O kung sakali man na kung sila nga talaga, 'di ba? Papangit naman pag nagsalita tayo dito ng sila talaga yung nasa likod ng karumal-dumal na krimen na 'to, 'di ba? Oo, kasi syempre, mahirap din mapahamak tayo, no? Ang pinag-ano ko lang dito kasi bakit kasi kailangan pang paghawakin ng cellphone si Alan De Castro eh. Kaya itong si Jeffrey Magpantay, nag-isip muna talaga to kung anong maganda nilang dapat gawin, no? Kasi kung totosin, kung talagang malinis ang konsensya nito, noon pa lang nung kasagsagan ng issue ni Catherine Camilon na pinaghahanap na to, at alam niya naman, high-tech ngayon, social media, posibleng hindi nakakahawak ng cellphone yan. Napapanood niya na rin yan na isa na siya sa naging suspect. Kung talagang malinis ang konsensya niya, dapat noon pa lang lumabas na siya, di ba? So tuloy natin. And I believe na sooner sasabihin niya kung ano man yung participation nila, kung ano yung katotohanan. It's a torture sa family ng biktima. Oo, kawawa Na talaga yun. hindi pa nila nakikita yung kanilang anak. Tila nawawalan na ng pag-asa ang CIDG na matatagpuan pa nilang buhay ang beauty queen na si Catherine Camilon. October 12, 2023 pa nang mapaulat na nawawala ang dalaga. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang impormasyon kung nasaan ito at hindi pa rin alam ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kung saan matatagpuan ang nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. At dahil matagal nang walang proof of life, aminado ang CIDG na maliit na ang tsansang matatagpuan itong buhay. The probability to find Miss Camilon alive is becoming little, yung chance natin dahil nga sa tagal na ng panahon na nawawala niya. But then again, we are still hoping that we could still find her alive. Una rito, mismong ang Deputy Chief ng CIDG Region 4A ang nagkumpirma na may mga witness na nagsasabing patay na ang beauty queen. Again, I'd like to reiterate yung sinabi ni RC na we are hoping for the best pero we are expecting the worst. So yan po yung sa flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Base doon sa account ng witnesses namin. Hinihikayat din ni General Romeo Karamat ang dalawang suspect na sumuko na. Kung magsasalita si Jeffrey Magpantay, inaasahan ng CIDG na sasabihin niya ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect na kasama dito sa mga nakita ng mga saksi na nagbubuhat Sa tingin ko, hindi sorry pero sa tingin ko, hindi mag-ano si Jeffrey Magpantay. Ano na yan na kung sakali man na sila talaga yung gumawa dito sa krimen na to, no? Sa tingin ko, na briefing na ni Alan De Castro yan. O, posible nang yan. Tapos ngayon, si Alan De Castro, malaya na. Tinanggal lang sa posisyon. Kahit naman na tinanggal yun, marami pa rin kapit yun sa ano. Pero ang tingin ko dyan, hindi magsasalita. Pero hindi lang, ewan ko lang dun sa dalawa pang suspect. Oo. Kapag yun ang nakita ng PNP,
or nahuli yung dalawang suspect na yon, may pag-asa pa. Pero hindi natin alam kung baka mamaya na briefing na rin yun. No, na ano na rin yun, na sabihan na rin yun kung ano yung mga dapat gawin. Kaya si Jeffrey magpantay lang muna yung yung lumitaw. So, tuloy natin. Ikatawan ni Catherine Camilon. At kung makukuha nila ang statement nitong tatlong suspect dito sa krimen, ay naniniwala ang CIDG na madidiin at tuluyang mapapakonvict nila sa kaso itong si Major Alan De Castro. Itong dalawang suspect natin, bago po mahuli ang lahat, ako ay nakikiusap. You could be an state witness para gumaan kung ano man yung kasalanan nyo. So, I advise them na pumunta sa CIDG office at pakipagtulungan sa investigasyon na ginagawa regarding dito sa Camilon case. Ang tanong ng taong bayan ay kung ano ang humahadlang dito kay Jeffrey Magpantay para isiwalat ang kanyang nalalaman. Siya ba ay takot sa pulis na dati niyang amo? Yun na nga. Matatandaang noong January 9 ay kusang sumuko si Jeffrey Magpantay sa Balayan Municipal Police Station para maging handa sa investigasyon ayon sa pahayag ng mga otoridad. Pero noong subukang hingian ng kanyang statement, ito ay tumanggi at hindi nagbigay ng kahit anumang impormasyon si Jeffrey Magpantay. Hinala ng PNP na posibleng natatakot ito sa kanyang seguridad. Pero pagkatapos nitong sumuko ay agad naman siyang pinalaya ng mga otoridad dahil wala pa naman itong warrant of arrest laban sa kanya. Pero ba't kaya ganun, no? Dito talaga ako nagtataka dito sa kaso ni Catherine Camilon na to. Na bakit kung sa iba-iba, no? Kung sa iba-iba lang, hindi nila papakawalan yung mga suspect na yan, eh. Lagi natin napapanood sa mga balita. Ultimo, pag suspect ka, kuha agad, nakakulong ka na agad. Hindi, dito sa kaso ni Catherine Camilon. Naman ngayon, si Jeffrey Magpantay, suspect yan, pero laya na. Nasa, malaya sila. 'Di ba? Si Alan De Castro, ito nga, nasa title naman na hinarang sa airport. Dyan pupunta to. Masama niyan, baka sa makalawa, si Jeffrey Magpantay naman yung nasa airport na. Nung rito, si suspect eh. 'Di ba? Masyado lang ako naguluhan sa batas natin ngayon, no? Kasi kung sa iba-ibang tao, ba't parang napakadali, no? Pero bakit dito sa tong mga to, si Alan De Castro, si Jeffrey Magpantay, ba't parang ang luwag ng nila, parang lumuwag yung batas natin, na? Nagtataka lang talaga ako. Kasi sa iba-iba, hindi naman ganito eh. Pag suspect ako, nakita mo nga, nakakulong, bugbog sarado pa nga yung iba eh. 'Di ba? Suspect pa lang yun ha. Ba't ito, parang wala eh. Pagsuko, kaya nga yung iba natatakot sumuko kahit na hindi naman talaga kahit hindi naman talaga sila yung gumawa. Sa totoo lang. Kasi nga, ayan ang nasa isip nila, kulong agad sila kahit suspect pa lang. Ito nga mga to, pagsuko, laya agad. Ang galing. Pagtitiyak naman ni Jeffrey Magpantay ay andyan lang siya at handa daw itong makipagtulungan at Sana nga. harapin ang mga kasong isinampa sa kanila. Matatanda ang noong nakaraang linggo, tuluyan ng sinibak sa serbisyo ng PNP Calabar Zone si Major Alan De Castro na pinalaya na rin mula sa restrictive custody. Pinalaya Pero patuloy daw siyang minomonitor ng otoridad habang hinihintay ang warrant of arrest sa kasong kidnap. Yan ebidensya na agad yan eh. Na magkasintahan. 'Di ba? Tapos pa yun, main suspect pa yun. Pero pinalaya dahil pulis. Yun naman ang sinasabi ng mga netizen eh. Tingnan natin dito mamaya sa comment section dito sa video na to kung ano sasabihin ng mga netizen. Sabihin nyo, ako lang nagsasabi eh. Ito, ebidensya na to na sila dyan, magkasintahan ni Catherine Camilon. Ay, nako talaga. Ewan ko na, mahirap na lang magsalita eh. Tayo ma-play. At serious illegal detention na isinampa laban sa kanya. Bagamat naniniwala ang PNP na hindi tatakas o lalabas ng bansa ang pangunahing suspect na si Alan De Castro dahil titindi ang pagdududa na guilty ito sa krimen. Nakikipag-ugnayan na anya sa Bureau of Immigration upang mamonitor kung may balak itong lumabas sa bansa.
We made already a coordination with the Bureau of Immigration na because we are anticipating that maybe aalis siya ng bansa, we made already the coordination for her departure order para hindi makalabas ang bansa itong main suspect natin. Yun, maganda Once yun. na lumabas ng bansa o tumakas, that's already a guilt. That's already guilt on his part. So, Bilang ama, ramdam daw ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang pinagdadaraanan ngayon ng pamilya Camilon. Well, visa, the reality is, habang tumatagal talaga yung from the moment na nawala siya, medyo matagal na. Gaya ng sabi ko, we are doing our best. And bilang tatay, I want magkaroon na talaga na tildok to, finally dito. Samantala, ikinatuwa naman ng Commission on Human Rights ang pagkasibag sa serbisyo kay Alan De Castro. Ngunit kasabay nito, hinikayat ng ahensya ang Philippine National Police o PNP na agarang resolbahin ang kaso. Mag-subscribe at i-click Akala ko talaga tumakas na. Oo, nadali din ako dun sa title ni nitong video na to. Tawag dito. Pero okay na rin yun. Mas maganda na rin yun na nakatimbre na agad sa para in case nga naman na umalis to. Dapat pati din kay Jeffrey Magpantay. Oo, dapat pati din doon tawag dito. Binabantayan din nila. So yan, tingnan natin yung comment section dito. Ano yung mga hinaing ng mga netizen dito sa balitang to. Ito, unahin natin to. Hindi lang si Bak ang gusto naming mga sumusubaybay sa kaso na yan. Kung wala siya kasalanan, bakit siya pumayag na masibak? Ngayon, tatakas kapag nawala, naghahanap kayo. Mga loko pala kayo. Muro-muro style sa paghawak ng kaso. Hindi naman lahat. Walang utak ang sumusubaybay sa kasong ito. Sa totoo lang, nakakagalit, nakakadismaya kapag mahirap ang bilis ng pagresolba nyo ng kaso. Huli, kulong agad, ilang hearing lang, sentensyado na. Kapag pulis may posesyon, pinapaikot nyo hanggang sa makatakas at may garahe ang kaso. Ano ba yan? Wala na bang matino na kausap dyan sa humahawak ng kaso? Mga kapulisan, umayos naman kayo. Siguro dapat NBI na at sa Senado na yan dalhin ng magkaroon na ng linaw at resulta, ma-involve at maparusahan ng may mga sala na dapat lang dahil umabuso sila sa kapakanan. Oh, yan yung comment dyan, no? So, dito, may point naman ho siya dito kasi gaya nung sinabi ko kanina, di ba? Kapag mahirap, kapag sa iba-iba, kulong agad, sentensyado na agad. Pero dito, nagtataka tayo, bakit mga nakalaya pa rin sila? So, ito English na nasa kabila. When trust Senator Tulfo to lead this case, does justice still prevail in your government? Yan, ito sigaw din ni Arcia Lara na si Senator Rapi Tulfo nga daw ang pahawakin at maging leader nitong kaso na to para matapos na to. Ito, sana nagkapatawaran na lang kayo, hindi talaga mainamang magtanim ng galit sa puso, nasisira ang mga buhay-buhay. Hates. Ano ka ba? Sino to? Sa tingin mo, ganun-ganun lang yun na magpakapatawaran? Ang usapan, buti sana kung nakawan lang yun, usapan ho dito, buhay. Oo. Ito, totoo ang sabi ni Senator Rapi Tulfo, tatakbo na yan at pinalaya nila ang sospek. Ang tanga-tanga talaga ng mga kapulisan. Sabi ni Scarlett Snow. Yan. Tawag di, ito pa. Bakit hindi gawin ng nararapat na bodyguard na yan? Mapahirapan lang na tulad ng ginagawa sa mga ordinaryong suspect at magsasalita na yan. O nga, kasi hindi, ewan ko lang kung ginagawa pa ba sa mga movie, nakikita natin yung mga kapag may mga suspect, grabe nila pahirapan para lang umamin.
'Diba? Pag hindi ka naman umamin kahit hindi mo ginawa, mapapaamin ka dahil na sobrang nang sakit ng ginagawa sa iyo. Anong reply dito ni Ma'am Thank you for sharing your opinion. Ikulong nyo si Magpantay, magsasabi yan kung saan si Camelon at saka imbestigahan na sa Senado at NBI. NBI talaga tsaka Senado na yung sinisigaw ng mga netizen, no? Ito pa. Ilagay na dapat yan sa hold, department order at kasuhan na para makulong. Ano ba yan? Daming paikot-ikot. Mabuti na lang, salute ako sa mga staff ng airport. God bless po. Maganda yung maganda rin yun saan pa ba yung ibang tagal ng kaso na yan, 3 months na nawala yung si Catherine up to now, walang nangyayari, very slow, kawawa mga kamag-anak. Alam nyo, totoo ito talagang tong sinabi ni Maria Mendioro. Oo, ang kawawa talaga rito yung mga kamag-anak ni Catherine Camelon kasi sila yung hirap na hirap, sila yung palaging umaasa. Nang mapanggay, umaasa sila na makikita nila si Catherine Camelon. Kung walang sala, bakit tatakas? Harapin ng kaso. Oh. Magpantay sa tama ka pumanig. Sabihin mo, nalalaman mo kung sa mali ka papanig, walang hanggang pagdurusa, sasapitin mo. Wag naman mangyari, baka buong pamilya mo ganun din, kaya mag-witness ka na at magsabi ng buong katotohanan. Sabi ni Rosalie Blaze. Yeah. Reported yung Yan si Magbantay ang susi para matapos na ang kaso ni Miss Camelon, para mabigyan na ng hustisya ang teacher at ang kawawang pamilya nito. Yun to witness ang mismong nagsasalita na duguan ng ang kawawang beauty queen. Hustisya ang sigaw ng masa. Tutusin nga, 'di ba? Sinabi na natin nung unang mga video natin dito kay Catherine Camelon na na tawag dito, kapag nakita si Jeffrey Magpantay, matatapos na tong kaso na to. Kaso nung nagpakita si Jeffrey Magpantay, ayaw din magsalita. 'Di ba? Tapos pinakawalan pa. Ang mangyayari nga nito, sa totoo lang ang mangyayari nito, biglang tatahimik tong kaso na to, kagayang nung kay Jovelyn Guillermo ba 'yon? Biglang mawawala to bigla. Wala na, nakalaya na yung mga suspect Nalaya sila ngayon. Ano pa ba? Isipin ng mga suspect, ba't pa kami magsasalita? Nakalaya naman na kami. Di ba? Nakalaya naman na kami, ba't pa namin sasabihin? Nandito na, okay naman na kami. Bakit? Kung sakali man na may alam sila, si Jeffrey Magpantay at si Alan De Castro, kung sakaling may sila nga yung mga gumawa nitong krimen na to, kung isip-isipin nila, ba't pa kami magsasalita? Una-una, nandito na kami, laya na kami. Although nawala ako sa serbisyo, pero major yan. Ang laki na ng niyan. Hindi na magugutuman yan habang buhay. Kaya posible yun. So yan kaya mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa napanood nyong video, sa nareaksyonan natin? Salamat kay Jessie Perry sa pag-report nitong latest update sa kaso ni Catherine Camelon, sa viral case ni Catherine Camelon na isang beauty queen na halos mag-performance na kung hindi nakikita. No? So sana mabigyan pa rin to ng hustisya, kawawa yung magulang. Sige, nandun na tayo sa point na sinasabi nila na patay na, sige ganun na. Kahit napatay na, at least mabigyan ng hustisya yung tao. Diba? Kung sino talaga yung gumawa ng krimen na to. So yun, hanggang dito na yung video natin. Maraming salamat mga kabiyaya, mga dabarkads. Ingat po kayo palagi. At anong magiging opinion nyo at komento, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang ni bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan.
Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan